wake up my brother Richard Tang. Let me tell you a story. We are all 9 in the family, 7 brothers and 2 sisters. I'm the oldest, and the second one is Titi Richard. Since we were young, he's always been a very different brat. He's a brat because he holds jokes and, once somebody or from my sister brothers, he always had jokes and everything. But Titing is a very good person. He is different in such a way that when he was young, he would go and catch birds and then have it barbecued and would always say, "Tilawin ninang, lami lagi ninang." And they know nga, kung kay kupikan, kay kus pagkaon, maglagot ko niya. One time, nag-away mi. Pag-away na mo ba kay, lagot kay ko niya kay, gusto ko magbasa, libro, kunya siya kay, outgoing mo dito siya, bisag asa tumulaan, di lang, patagdan ng mama. Pinangga mo ng mama, ako man magbuwang niya mo, ako ipwing ibunalan. Natagan siya nga ito niyan, dahil siya nga, si siya sumog na ko ba. Kung alay kong sa muka kayo, basa kong libro, siya nga, di, dagan siya, gukod ko, nag-isot ko, gukod. Bilang ko gukod, di mo, di ko kagukod niya, mataniwan ko niya nga, pantay, kita ko siya bang chinilas niya, ipalitan siya nga ako, di ko palitin niya ang mama at papa. Lungoy man kami nga nagtubo, may kay, ang pagkaon ba, piting kamayan, nga ka ng itlog, agad nga binuot sa poultry, maunay, among kanod ka ng mga reject na ba? Suguon ko ni mama, Kur, ato dito, palit ko dito, pwede ko kamura, Kur, basta di ko kaon, o di ko ninyo, o papaliton ko, kamura dito. Inaanak ko, ka-selfish akong pag-alipit. Tapos titing, nalinguha dito siya nga makatabang ni mama. I know he was a good brother, he was a good father, he was a good friend. And he's got a lot of friends that tells you, kamukha rin nga tanan, how admirable Titing is. Di po to siya dalo nga to siya iya. Nga kung kato siya proud kato siya sa iyang kagunoy nga mga kuan, mga tanong, mga prutas. Nga hilig po to siya tanong. He is a lover of nature. And so, subo kay nga huna-hunaon, last December diri ko, ingo ko, kinunong po pagdating nga akong yas-yas yung chinilas. Kaya naglawag ko, di po kagukod ni mo. Ibunalan ko sa kong papa, ug ako kay kahoy, lislayo. Until now, na-adjud na diri. Bakit on to pa mo, pero di lang. So, in short, si Titing maoy tao nga luoy sa sinugdahan. Nag-try gid siya nga mangita o trabaho. Wa lagi ko kay balo kay unang kong naminyo. Unya, paguman sila na lang. Luoy kay siyang ingon siya nga sa una nang mahinday tampo mga silhig ato kung sila sa Mindanao ug asa sila kapasan ang silid. Could just imagine maluoy ngay ko aman manuan kita manuroy niya labi na mga silid kay ba ko di ka na sa paknaan wingon ko luya pud anin nila trabaho. I was lucky kay naamang ko mga ian nga nagtabang na ko sa akong pagpa-eskwela. Gani nagmahay to siya nako. I know nga niingon gid siya nagmahay ko nang kay mas pinangga kani papa. Pinangga ba ko sa akong papa nga gibunalan ko sliyo kay giyas-yas na ko yung chinilas. Until now, karang chinilas ka style nga, duha bitaw ka ana, makakita di ko may lumutong di ko sa akong gibunan. I was so bad in doing that. So, ingana manggod kay ating mga gagmay pata, daghan man gid mga negative or positive things to remember. Wow! Si Titing ang akong pinakamahal na igsuon. Kabisan, nagminyo na siya, may ngawong tipo kay when I come from the US or I was there then sa gawas sa Ponte, muanay ko na siya dito sa Cebu, mamaride na po ng taga-ikupwarta. Nga, ako gina siya gahinan niya. Dahil niluton ko na niya, maubinay akong gusto nga, ma-look forward to nga, uli na po nga, iluton ko niya, maayo ito kay siyang hilo. He's got everything good. Galing lang, wag ito siya nakatapos sa eskwela. Kaya sa nag-eskwela to siya, taas yun niya akong istorya kay tibuok kinabuhi yun ni Titing. Tibuok, pero ang kadaghan yun sa iyang pa. Nag-eskwela to siya, nag-ipasang lang siya sa maestra man ko. Naman yung mga maestra ba nga? Kung agay, tyrant kayo.
So, pasangin lang na siya ng upya. He was in trade, a school before in Cebu at that time. So, naglagot siya. So, yung gibuhat, yung gibisi ang yung papel o gipakaon niya sa maestra. Which was wrong. Pero hindi mo di ko pahirating, mahirap itong imutang gibuhat. Because I know, Titing he's very smart. Ang iya lang yun sa among kawadon, bunga sa among kawadon. So na, we have a dad that's wonderful. Di po to siya dalo, manghatag to maskinkin sa basta na siya kwarta. Bahala ko siya kwarta mabilin. Basta nakatag siya sa mga silingan na. Ang mga silingan, hayaan mo lang mga uyuan po. Kanabay mga maritis po. Pero madawat yung tagaan ni Papa. But Papa is a wonderful person only na nagkandid kami. Ako ko'y tiglabayang taon sa ilang mga tayo sa gagmay pa sila. So, that's reality for us. And then, we grew up. Na-realize din namo ang among masayo, especially me, magdita mo po sa muna. Ako, magdita ko yung puron, pero ang paghilampi. Pero hindi mo hilampat ang pugutan. But I love Titing so much. Last December, nakita, miningon ko niya, pamisting ang katong wheelchair ni Rob, akong bana. Akong ihatag ni mo kay nindot to nga wheelchair. Kay luoy ba? Gamay ang wheelchair po taon. Wa ko manaway, ha? Nagtita lang ito nga, mas nindot. Ito ako napalit. Suswa, jud na ko natuwan. Sige, tawag niya din ako siyang punta. Nalimot ko, tagaan di ko number ni Donald. Kaya gipa-injeksyonan mo na kumata ni Dr. D. I don't know if you know Dr. D. Nagpa-injeksyon ko sa kumata ron dito sa Cebu. Nagit ka to nga sa kanindot ni injection ni Sir Dr. D. Galing at that time nga, mubalik ako pagka-January kay every month pagpunta ako injection sa duha ako kamata. Nasakit ko. I know how it feels na masakit ka. Unya, helpless ka. Like you think it's already the end of the world and yet you don't want it to end because you know that there are still some things that you want to do for your life, to do things for your family. I love Titing more so than anybody else. But then God said, okay, this is it. And I'm thankful too in a way because now he's not suffering the way he did before. Kay lukoy yung kay siya niya. Katong nagdala ko diri atong December of Masarial ubibinta, ay nihirit siya doy. Kaon gid siya. Ayaw kaon na nating di good. Yung anak ko, I'm also diabetic. And according to the doctors, katong nasakit ko, nga ko kaagid, ningon siya nga, most probably, ko anak ka, candidate na ka for kuan ko no, dialysis. Ko, ay, nung ka, di ko magpa-dialysis do. Ingna ko nga kuha, mangita ko lang doktor, bisang gwapa mo akong doktor, mangita ko di magpa-dialysis na ko. Nga nung ma-dialysis niya akong kaugalingon. Ako man ang sa, nga nung di kaon ko lami. So, it's not easy when you are liking stuff, when you know that you're alive and you want to eat what you want. And yet the doctors say don't. And yet your relatives say don't. And yet your brothers and sisters say don't. And yet your sons and daughters say don't. Even the apostles say don't. But this is me. This is Titing Richard. So I understand how he feels because that's the way I am. Hala kalamig sa ako, palulang. Bisan kung saan lain ako gibati. Nakaram na akong tiil. Hamang po na si Titing. Mangayo, Jude. I don't know nga nung nag-intent po rin ko. Hope is life according to them. So how it is now, going back to my brother. Salamat kaayo kay Bitsan o ginana lang si Titing ang iyang mga anak nagiyag po niya. I know that there were negatives and positives on all these things, but we always have to deal with that. Everybody does. That's why we are human. And I thank you. Salamat kayo sa inyo. Pero ang akong manghod, kung mahimo lang, if I have done so much for him, I would do that. I am the same with my brothers and sister. But one sister I have, nakuha na siya na stroke. And she's in Manila. But I know that if my son who just came a while ago would have brought her here and she said, Mama, ako mga ikong opinion mo that una ko, sige, kay duha naman yung babae. Kung no way, you cannot bring her here. Kaya nga no, ang among pagsubo ni Titing, gusto na mo, tuwara dito niya. Mamot siya dili, I know nga, dako dito kayong gubod ka mo. Yapan na ba to?
sa unang lang, dako na pong problema. So ako siyang gipasabot siya, now I understand ma. Kung you cannot do that kay daghan kayong magbangutan niya. Makakita niya nga nagsige siya gila. Niya, kuya-kuya pa ba to? Dako ng problema. So in other words, I'm taking so much of your time, but I'd like to thank you for coming. And I hope you remember in your mind and your heart, just like how I do, how Tito Richard was a very good person. And I know that now he's happy, he's in the arms of the Lord. I know how it is to be in pain. I know how it is to be frustrated. I know how it is to be a person that is sick. My husband just died in August 3. It was such a sad affair now. I'm dealing with two things. So, dali, di kaya kuan niya, pagkamatay niya ng tanga ko, unsang orasan namatay si Tito? Unday, at the time, nagpamasahe ko. Nga, nag-diabetic. Sakit ka ayon niya, silag ka og lami. Kuan, resulta, nagpalingkod ko to Ayala. Unya, kuan. Sus, paglingkod na ko, gamay, na may nihapak na ko. Kung ano sa mo to sakit kaya, dagang kaayong nagpamasahe, nagluwa ko sa kontorno. Unya, kinakalitan ko, pero mo dito kahibaw na maato ko. May ganiwa sa south. Lingon di ko, ay, shit! Ni anak ko niya, ang mga tao, naging pangitan ng unsa ko. Question mo, nga naman to. Ang time sa pagpahawa ni Titi, di pahibaw di ko niya. It was the time na na-fail ko nga wag ikaw. Si Kuling, isa may nagtuod na ko. There was nobody. So, pag dahil tao-tao na ito, pag uli na ko, ningon na sila nga, si Titing wa na. So, yun ko, we'll gather all our resources mo to chitag Davao because this is the last time na makita na to at tubig. So, this is the last time na makita. Nga naman ay maupaw kung makita man ang kwarta. Ang ako nga makita ni Titing na sincere o nag-uuljod mi na nainana na siya karon. But then, at the same time, God is with him and he is very good to take his pain away. No more pain. No more pain. No more heartaches. And I hope God will forgive everything for whatever reason, whether it's negative and will be accepted or he will be accepted for the positive goodness he did in this world. Thank you, everyone. Have a pleasant night. Thank you.